Alam niyo mga kaibigan, bago kaya kami nagpasa sa commercial break, dahil nga nung nag-uusap kami, biglang may umusok nga dito sa tabi namin, dito sa paglabas niyo dyan, yung MRT. Kaya tinigil namin. Talagang mainit po yung usapan namin ni Paring Paolo. So itutuloy na po natin habang umuusok pa rin dyan, pausukin pa natin. Paring Paolo, eto na, diretso na. Isa nga ba ang issue ng third party sa dahilan namang nanghiwalay nyo ni Lian? Hindi totoo yun. Hindi totoo. Mga kaibigan, diretso na ang sagutan natin. Ano naman, isang taon na yung relasyon na yan ng third parties na non-showbiz na di umano dinidikit sa pangalan mo. Matagal na hindi mo naman papangalanan to. Aaminin mo bang may third party? Wala no? Okay, so sa panig ni Lian, baliktarin naman natin. Wala namang ganun. Actually, kasi ang nangyayari kasi is ng puro pumayag ako na magsalita na to put a stop to all the interviews. I feel bad that ang nangyayaring usapan puro on TV. Maybe partly it's also my fault. Pero I want to put a stop on it. Yung mga ganitong issue, I think, should be kept private. Kung kailangan pag-uusapan naming dalawa in closed doors. Tapos yung sa 1 year, meron daw akong karelasyon ng 1 year. Kahit ang mga kasambahay namin na halos 1 taon ako nasa bahay lang. Kapag wala naman akong trabaho, hindi ako maalis ng bahay. Bahay nyo? Bahay po namin. Hindi nung third party. Hindi. Para malinaw. Nabibiro ko ito kumpare ko ito. Hindi. Wala talaga. Wala po. Wala. Ewan ko, saan ang galing yung iniisip ni Maring ganon? At mayroon pa siyang nasabi. Nasabi pa talaga ni Lian to na medyo masama daw na influensya yung ilang mga katrabaho mo at mga kaibigan mo. Ano reaction mo rito? Well, si Gladys Guevara, medyo bad influence yan, alam ko. Hindi naman kasi. I mean, hindi naman ako... Yung kaya ibig sabihin ni Lian, yung mga kasama niya sa trabaho, yun ang kasama niya. Sa Money. Hindi naman ako mapiling tao di ba? I mean, kung may masamang impluensya ka mga kaibigan, hindi naman ibig sabihin magpapa-impluensya ka. Hindi mo naman pwedeng piliin kung sino yung masamang tao. May narinig ka ba doon sa mga sinasabing di umano yung kaibigan? Dahil nung interview niya sa Hot TV, medyo nabanggit niya, wala ba nag-react doon sa mga kaibigan natin? Mga taga rito rin yan. Wala naman po. Hindi ko po alam kasi kung katrabaho ba o ano yung mga binabanggit niya. But yes, I should actually say na, marami akong kaibigan talaga na masasabi natin na ngayon lalo, mga walang kwenta nga naman talaga. Inaamin naman niya. Pero huwag na natin pangalanan. May ilan, hindi naman masusolid na malinis. I mean, siyempre, pag may pinagdadaanan naman kayo, doon mo makikita kung sino yung totoong kaibigan mo. Okay, totoo yan. Pare, eto nga yan. May chismis na isa sa kinagalit ni Lian, nag-rent ka pa daw ng limousine. Alam niyo naman, pag nasa Las Vegas kayo, at pinagamit mo sa mga kaibigan mo sa Amerika nung last fight ni Manny Pacquiao. Actually, dahil doon sa nabalitaan niya yun, mas lumiit yung mga posibilidad ng mga kaibigang kong traidor. Kasi alam ko, di ba? Alam ko na kung maaaring malaman ko na kung sino yung nandun. Una sa lahat, pag nasa Las Vegas ka, hindi naman mahal ang limousine It's $40 one way. Kami nga nagsisini doon, naka-limousine Diba? Pwede naman lakarin. So yung siguro nagkwento sa kanya, siguro mangmang, hindi alam kung anong kwento tungkol sa sa limousine ng Vegas. Sana rin nakwento niya na pagkatapos ng fight ni Manny, lahat kami naglakad kasi wala na kaming $40 pang isa pang limousine. Alam, hindi sa pinagtatanggol ko si Paolo. Alam niyo yung mga nagsasabi, mahal yan, limousine. Alam niyo, pag ipinaikli niyo nga yung limousine, limos po yun Mahirap lang po yung pang mahirap. Hindi po pang mayaman yun. Kaya nga limos Limousine. Okay. Ito nga, babalik tayo sa... Alam mo, gentleman mong makipag-usap ngayon. Siguro napagod ka na rin. Hindi mo alam kung paano sasagutin. Never naman kasi ako salita normally. Isa din sa pinag-aawayan niyo raw ni Lian yung problema sa pera. Ano masasabi mo diyan? Yes, true. I'm facing financial problems now. I don't think yun ang sukatan ng pagkatao ko. Na mayroon akong problemang pinansyal. The fact is, I'm facing it. Hindi kaya dapat palitan mo ang manager mo? Sino nga ba manager mo? Si Lolit Solis po. Kasi
problema sa financial lagi yan eh. Hindi. Ginaganon ako ni Loli. Hindi. Nangyayari naman talaga yan eh. But in all honesty, ngayon sa estado kong to, diyan ko napatunayan kung gaano ko kamahal ni Nay Lolit. Ay, Lolit. Diyan ko napatunayan kung sino yung mga kaibigan ko. Kasi lumuluha po si Lolit, mga kaibigan. Oo. Kasi yung mga kaibigan ko, para sabihin nyo magastos ako, nakinabang kayo. Di ba? Ngayon nahahalata nyo lang na kasi wala na akong pakinabang kasi hindi ko kayo malibre, hindi ko kayo magastusan. So yung mga nagsusumbong kuno-kuno, tumahimik na lang kayo siguro. Kay Pare Paulo. Nakakairita. Nakakainis. Sige, labas mo, pare. Alam niyo mga kaibigan, yung problema sa pera, yung pinakamalaking bahay nga sa Amerika, kalimutan ko pangalan, hanggang ngayon may problema eh. Nakalimutan ko pangalan, yung may pinakamalaking bahay sa Amerika, i-search nyo. Kalimutan ko yung pangalan. May-ari ng isang casino na medyo tagilid ngayon sa Las Vegas. Walang kapera-pera. Hindi. Kaibigan ni Donald Trump. Si Paulo pa, mas mayaman kay Trump to. Si Lolit, Trump lang yan, T-R-A-M-P. Okay. Hindi. Mga kaibigan, nakita nyo, nagbibiroan kami, pero lumalabas yung sama ng loob ni pare. At pinapakita rin niya yung ganda ng loob ni Lolit na pinagdududahan ng ugali. Pero, Lolit, napunta na tungkol sa iyo itong usapan na ito, ha? Umiiyak po si Lolit, mga kaibigan, nandun, nakatalikod. Pero si Paulo, mga kaibigan, pare, hanggang ngayon, mabuting ama ka. Sabi yan ni Lian noon, ha? Pero parang nagbago ata yung tono ngayon ni Mare. Medyo pinababayaan mo raw yun nga, ito na naman yung financial obligations mo sa mga bata. Gaano katotoo to? Well, hindi ko gustong hindi mabigay yung financial obligations ko sa mga bata. Hindi totoong hindi ako nagbigay ever. Oh. Nade-delay, oo. Because I have to face other problems. Meron akong hinaharap mga kailangang bayaran. Binabayaran ko isa-isa. Pero sinisigurado ko naman, nade-delay ako. Ang gaganda ng mga anak. Kailan ko? Yung inaanak ko isa eh. 2 years old si Sonia. Kailan mo ba huling nakita yung mga bata? Last ingat ka, 10 days ago. Na yan, ha? Mga 10 days ago sa podium. Naglaro kami sa labas. Okay. Sabi mo kanina, mas magandang kayo nag-uusap, di ba? Kesa yung kung ano sa interview lumalabas. Totoo bang gusto mong makausap sila yan? Na kayong dalawa lang at para wala na yung mga interview nila? Mas maganda sana ng ganun. And naiintindihan ko na for a time, hindi talaga ako makausap. And it goes back to the problem that I have. Marami akong hindi nakita, marami akong hindi napansin. So ngayon, ay mas mabuti na in private na lang kasi ang pangit eh. So yung huling sinabi mo yan, parang dina-address mo na yung kay Lian? In a way, marami kaming kailangan pag-usapan. Wag na lang sana sa Oy. Mali yun nangyari na na puro sa interview. Because marami rin akong kailangan asikasuhin. Oy, Lian, mali yan. Lian, sinakausap ka na ng washwish mo. Nakakaano na ba yung mga bata? Nakakaintindi na pag nagsasalita? Actually, mga bata nakakausap ko naman pag sa telepono. Pag tinatawagan ko yung mga yaya. Okay. So, bati. Ganun pa mga kaibigan. Mas gusto ni pare, Lian, na mag-usap na lang kayo. Hindi yung sa mga interviews. Kaya yung mga interview shows, tulad ng Hot TV, Star Talk, isasara na po namin to. Mga... Lolit, mawawalan ka na ng racket. Wala na yung mga supot mo. Okay. Hindi, di ba? Respeto na lang natin. May yung kagustuhan nila. Mag-uusap kayo talaga. I believe we have to kasi kumbaga, it's naging out of hand siya. We have to talk in private. Para maging maayos. Para not na lang for us. Ako naman, wala akong inaalaga ang okay lang naman sa akin yung reputasyon ko. Ano ba talaga sa dibdib mo?
mahirap itanong to eh. Gusto mo ba magkaayos kayo o hindi? Parang corny, no? Pero... We have to fix it for yung mga bagay. Para sa mga bata, Okay, kailangan mga- ayusin. siyempre, dun po Kailangan punta pag-usapan lang. yun. Okay, ano nakikita mo? May silver lining ba? May liwanag ba na mangyayari kung sakali? O... For now, ang iniisip ko na lang yung mga bata. For Okay, now. so, I'm huwag natin thinking about the biglayin yung kids. si pare. Yun muna, mga bata pa rin kayo. Hindi naman kayo ganun katanda. Okay, ano gusto mong parating kay Lian? O isang linya na lang. Total, parang uulitin mo lang. Talk to you soon. Hope we can talk soon for the kids. Ayoko ng away. Ayoko ng gulo. Para na lang sa mga bata, especially hindi naman tayo ganyan eh. Hindi naman natin style yung mag-away sa television. Sana maayos natin ang in private. Ay, maraming salamat, parang Pablo.